mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, diba? Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, galaw-galaw ha. Ayan sa mga nanonood po dyan, ayan, please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry, Jimba. And of course, syempre, alam niyo na, no? Please like this video, ayan, para hindi kayo mapaimburnal, para hindi kayo may stroke, diba? Kasi may sumpa dito sa Parade of Beauty. Alam nyo na ang sumpa dito. Ang mga hindi nagla-likes, ayun, no? Nakikiramay ako, charot. Anyway, mga buweks, kamusta naman kayo? Na-miss ko kayo. Kamusta naman, diba? Eto na, ang pag-uusapan natin ngayon ay walang iba kundi ang Miss Grand International Organization. Diba? Excited na ba kayo? Okay. Unang-una, bago tayo mag-umpisa, congratulations. Ayan, binabati ko ang Miss Grand International Organization family ko. Ayan, family ko, di ba? Miss Grand International Organization family. Ayan, no? Kasi nga, today is 1-month anniversary ng kanilang yung mga title holders, no? Nitong Miss Grand International 2024. So, bali no October 25 yan, last month. Diba? Nakipagbardagulan tayo dyan ng bonggang-bongga. At syempre, naiuwi naman ang ating kandidata at pambato na si CJ Opiasa ang korona ng first runner-up para sa ating bansang Pilipinas. Diba? So, ayun, nakakatuwa lang na naging parte tayo ng Miss Grand International 2024. Well, lagi naman ako nagiging parte, kaya lang nga, alam nyo na, no? Hindi naman ako nagva-vlog noon. But anyway, eto na nga, no? Congratulations! Ayan. So, eto na nga mga buweks, no? Nagkaroon ng survey ang Missology, ayan ha, kung sino talaga ang mga nangungunang beauty pageants organization ngayong taon ha, ngayong taon lang. So, ito na nga ang resulta sa survey ng Missology. Hindi naman ako nagulat, mga buweks. Kasi nandiyan ang mga, alam mo yun, mga kilalang beauty pageants. So, ang nag-number 1 sa kanila, ngayong taon na, ang Miss Grand International. Ayan na ang favorite pageant ng mga Pinoy. Diba? Kaloka ito. Well, para sa akin, no, hindi lang naman dahil nag-first runner-up si CJ Opiasa. Hindi lang naman. Siyempre, dahil din yan sa magandang ipinakita talaga ng organization. Nakita naman natin, kumpara dun sa iba, di ba? Wag na lang tayo mag-mention ng iba. Pero syempre, kumpara dun sa iba, ay nakikita nyo naman dyan sa screen niya. Wag na natin silang i-mention kung ano, di ba? Pero ayun nga. So, eto na, no? Ang nag-rank ng number 1 is Miss Grand International, di ba? Hindi naman nakakapagtaka ito. 38,443 votes, 43% daw ito. Tapos sinundan ito ng Miss Universe na may 28,074. Ayan ha. Tapos ito namang Miss Earth ang pumapangatlo o Jimba. Meron silang 8,606 votes. Ang Miss World naman ay may 5,783 votes. While ito namang Miss International ay merong 5,178 votes, ito namang Miss Supranational ay 2,238 votes. O Jimbo, talagang pumalo ng malakas. Talaga namang, ay, lumatay itong Miss Grand International, Jimbo, ngayong taon. So, well, ang masasabi ko dito, deserve, no? Deserve ng Miss Grand International. Kasi nakita naman natin kung ano yung naging flow ng kompetisyon, kung ano yung naging pasabog, no? Hindi lang, wag natin sabihin nag-first runner-up si CJ Opiasa. Hindi ganon. Nakita natin lahat, kumpara mo sa ibang beauty pageants, di ba? Lalo na itong isang kararaan lang, no?
Ay nako, may nagsabi dito, ang sabi daw dito, kawawa naman daw ang Miss Earth. For your information, ano naman yung kawawa doon? Nasa top 3 ang Miss Earth, 'di ba? Sumunod sa Miss Universe. Buti nga nagkaroon pa ng pasang-awa itong Miss Universe. 'Di ba? Kung tutuusin lang ang Miss Earth, mas maliwanag pa nga ang Miss Earth production eh. Paano naman naging kawawa yun? Nakakaloka naman. Yung kawawa, yung mga taong ganito mag-isip, sa totoo lang, no? Kayo, pageant nyo yan sa Pilipinas, para kayong mga childish, di ba? Sa Philippines yan, my God, kayo talaga mga pasaway kayo kung sino pa yung mga Pinoy, sila pa yung mga walang magawang matino minsan, no? Sa totoo lang. Dapat sinusuportahan yung Miss Earth, nakakaloka kayo. Hindi lang Pinoy ito mga nag-votes dito. Nakita ko to eh. Hindi lang mga Pinoy, nandyan din ang mga Indo, mga Chai-Chai, pati yung mga Latik, mga nag-votes din sila dyan. So, syempre, dahil itong taon na to, mga Brex, no, ang Miss Universe kasi, may pagka-boring naman talaga, di ba? Hindi lang pagka-boring pati yung production nila. Pati yung flow ng pageant. Sa totoo lang, no? Kitang-kita natin talaga. So, ayan na. Alam nyo na, Miss Supranational, di ba? Alam nyo na kung sinong ipapasok nyo sa top 5. Alam nyo na, charot, di ba? Hindi ganon. Tingin ko hindi dahil sa ganito, ganyan. Kasi ang mga Pilipino, kahit na hindi tayo manalo sa beauty pageants, no? Kung alam natin naging maganda talaga ang resulta ng isang beauty contest or international pageant, no? Matalo man tayo, wala tayong hanash. So, basta nakikita natin na hindi rin naman tayo karapat-dapat doon sa posisyon na yon. Pero ang mga Pinoy, pag alam natin na karapat-dapat tayong umarangkada, dun tayo bumubuga. Hindi tayo pumapayag ng tatapak-tapakan lang tayo dito sa mga beauty pageants na ito. Lalong-lalo na sa international, no? Internationally na beauty pageants. Umangat talaga ang Miss Grand International. Siyempre, sabihin na natin, may ambag din si CJ Opiasa dyan, di ba? Siyempre, nag-first runner-up. And aside from that, come on, tingnan nyo naman, ang ganda ng flow ng pageant. Ang ganda ng pinakita sa atin, di ba? Kumbaga, etong year na to, ang ganda nung resulta, no? Naging fair ang Miss Grand International Organization, to be honest. Bakit hindi nyo sinama si Miss Planet International? Charot, di ba? Kasi di ba maingay din sila ngayon? Charito lang, no? Well, eto lang, no? Ito kasing pa-votings ng Missology, para siyang paano ba sabihin to? Para siyang trust rating, parang ganon. Maybe maganda magkaroon ng ganito every year, no? Yung ganito para makita talaga natin yung, mo yun, yung kumbaga wherein i-rate talaga. Yung, kumbaga yung fairness, no? Nung judging for every pageant. Di ba? Mas maganda yung ganyan. Para kahit tapos na yung pageant, meron pa rin pagkakaabalahan kahit papaano. At saka para makita natin talaga kung sino yung talagang, makikita mo yung boses ng bayan, ng masa, di ba? Kung sino talaga sa tingin nila yung, alam mo yun, yung talagang nag-number 1 every year. So, tama na yung major, minor, mga ganyan-ganyan, di ba? Paano kaya kung gano'n yung nangyari, no? Wala nang minor, wala nang major na tinatawag, i-rate na lang every year, no? Ang ganda siguro niyan. Hay nako, well, yun nga, tulad nga na sinabi ko, dahil din naman kay CJ Opiasa, sabi ko nga sa inyo, di ba? Ibabalik ni CJ Opiasa ang kinang ng Pilipinas sa Miss Grand International Competition. At yan naman talaga ang nasaksihan nating lahat, di ba? Hindi ako nagkamali, di ba? Noon-noon pa nung nanalo pa lang or lalaban pa lang ito ng Miss Grand Philippines, sinasabi ko na yan. Kung siyang makukuronahang Miss Grand Philippines, panigurado, ibabalik niya ng kinang ng Pilipinas, no? Kasi yung nangyari nung last year, alam nyo naman, di ba, kay Nikki Demura. So, ayan nga, binalik nga ang kinang ng Pilipinas sa Miss Grand International. Hindi lang yon. Ibinalik ni CJ ang kinang ng Miss Grand International sa Pilipinas. Di ba? Grabe, multitasking ang lola nyo, di ba? Talaga namang ngayon ay love na rin ulit ng mga Pinoy ang Miss Grand International, di ba? Si Papa Nawat, di ba? Kaya nga hindi na natin siyang tinatawag na na Miss Gurang, di ba? Na-miss na ba yun?
So, papanawat na lang, ganon. Ang ganda naman kasi ng production din ng Miss Grand International. Stage, camera angles, lightings, no? Everything, lahat maganda. In all fairness naman, di ba? So, ayun, sana magtuloy-tuloy lang ang kumbaga yung ganitong galawan ng Miss Grand International Organization. And I'm very, very excited kasi next year, dun ulit tayo sa Thailand para sa Miss Grand International, di ba? Kausap ko kanina yung yung ano namin, manager, no? Yung aming manager doon sa media, ayan. Sinabihan na ako, ayan. Sabi ko, di ba sinabihan mo na ako noong nakarang araw? Sabi niya, oh, I forgot, sorry. So, kasi nga, she's very, very excited din na makita ang beauty ko sa Miss Grand International 2025, di ba? So, ayun, I'm sure excited na rin kayo. Di ba? So, ayun, sana ituloy nila yung ganito para, alam niyo yun, wag na yung mga paimburnal na galawan. But anyway, siguro nga dati hindi naman paimburnal talaga yung galawan. But since hindi lang natin talaga alam yung mga nangyayari sa Miss Grand International, di ba? Nung previous years, ganyan-ganyan. Eto pa lang si Papa Nawat, todo yung pagka-hands-on. Totoo naman yan, sinasabi ko sa inyo, yung nanonood ako ng Miss Grand International sa mga host country, nakikita ko kung paano siya, kung gaano siya ka-hands-on sa kanyang, alam mo yun, sa coronation night, ganyan-ganyan. So, mas nasaksihan ko yun, yung nandun ako. So, siguro minsan sinasabi natin ganyan-ganyan, pero hindi talaga eh. Iba talaga mga buweks, napaka-hands-on niya. Tapos, inaalagaan niya talaga yung mga kandidata. Hindi lang yung mga kandidata, pati yung mga staff doon. Nakakatuwa itong Miss Grand International Organization. Simula niyan, doon na ako na in love doon sa organization. Talagang saludo ako kay Papa Nawat, kay Mama Teresa, at saka sa buong mga staff doon ng organization. Nakakatuwa lang. So, kudos sa Miss Grand International Organization and congratulations! Di ba? Anyway, mga buweks, ito paano nakakaloka ito. Nako, kumapit kayo ng bongga-bongga. Okay, pag-usapan naman natin ito, nakakaloka naman ito. Ito ngang si Michelle Marquez D ay ginalaw na daw ang baso. Well, nakita naman natin yung kanyang comment, no? Yung kanyang pinost, di ba? Never say never. O, di ba? So, ayan na. Ang sabi daw dito, ginawa natin yan ng vlog nung nakarang araw. But anyway, may nakita akong post. Ang sabi dito, tigil-tigilan nyo na tigil-tigilan nyo na nga yang pag-hype nyo kay Michelle Marquez D na sumali ng Miss Grand International. Magaling si MMD, oo, pero hindi prototype ng Miss Grand International ang mga super classy and independent na babae like her. Sophisticada masyado sa MMD para maging live seller ni Uncle Nawat. Again, she is not a prototype in so many ways. Ayoko na. Mic drop naman ako dito. Diyos ko, naloka naman ako. Ay! Diba, grabe naman tong baklang ito magsalita. Kung magsalita, akala mo naman, dami niyang alam sa Miss Grand International Organization. Diba? Well, nako ito lang ha. Ang masasabi ko lang sa'yo, hindi mo yata nasubaybayan ang journey ng Miss Grand International 2024. Ito ha. Diyos ko dahil, tignan nyo naman sila CJ Opiaza, di ba? Nagta-travel lang naman sila, di ba? Hindi sila laging nagla-live selling, hindi naman laging, everyday, hindi naman ganon. Every hour. Hindi naman ganon yung ginagawa nila. Diyos mio, fulgoso, corazon, anyo ba? Sana bago nagbubuga, sana tumitingin-tingin muna or nag-aano muna, nag-research muna, di ba? Mapapasana all ka na lang dito kasi ngayon nasa South Korea sila, di ba? San ka pa? So ano doon? Ano doon yung laging nagbebenta? Ano bang ganap yung gusto mo, di ba? Hindi pa ba ganap yan na may ginagawa sila, di ba? Saan ka ba naman nakakita, di ba? Ayan, top 10 or top 9 pala. Wala na si ano.
si crying lady, di ba? Wala na si Myanmar. Di ba, nasa South Korea lang naman sila ngayon, di ba? Yung top 9, nakakaloka. So, anong walang ganap doon? Meron silang, may pa-media tour yan sa Thailand, di ba? Lalo na pag umuwi sila ng country nila, ayan, dudumugin yan. Si CJ Opiasa nga, hindi pa umuwi. Pag uwi yan ng Pilipinas, alam mo na, magpapiesa ang buong bansa, di ba? Sa kanyang achievement. Meron silang mga media tour. At saka lagi silang, alam mo yun, may mga guesting sila dyan sa Thailand. May fashion show pa nga sila after ng coronation eh. 'Di ba? Ang dami natin nakikitang ganap sa kanila sa Instagram lang eh. At saka sa Facebook. Parang ang hirap namang sabihin na walang ganap, 'di ba? Grabe naman. Yung wala talagang ganap, kumbaga kung walang ginagawa, no? Walang ginagawa yung winner tulad ano ba nangyari na kay Supranational? Ano na ba nangyari sa mga ibang beauty pageants diyan, 'di ba? Na yung iba diyan katatapos lang ng coronation, hindi na natin nakikita, 'di ba? Yun ang walang ganap, 'di ba? Nakakaloka naman. Pero yung MGI, my God, kahit runner-ups nga nito, yung top 8 na lang, no? Kasi nga, 9 na lang sila. So, si India yung title. So, wala na yung isa. So, top 8 na lang, 'di ba? Yung runner-ups. So ayun, napaka-busy nitong mga ito hanggang ngayon, nakakaloka. So ano dun yung walang ganap? If she wants to join, no, etong si Michelle Marquez D, why not? 'Di ba? Why not? It's her decision naman, 'di ba? And let's just support her no matter what, 'di ba? No matter if she will join or not. Ganon, 'di ba? Huwag siyang hataking pababa, nakakaloka. Kasi ang daming ano eh, ang daming mga Pinoy diyaan na alam mo yun, parang akala mo kung maapagdesisyon, parang ano ba, katawan nyo ba yun, di ba? Kayo ba yung gagastos, di ba? Nakakaloka kayo. Kayo ba yung gagastos sa kanya? Well, hindi niya naman kailangan yun kasi nga ang daming datong nitong si Michelle Marquez, di ba? Sa totoo lang, eto ha, hindi ko man kilala personally si Michelle Marquez D. Nakikita ko sa kanya, kahit na alta-alta ito, hindi maarte ito. Lalo na yung nakikita ko siyang kumakain ng Jollibee. Alam mo yun? Di ba? Social siya kumain pero makikita mo makamasa pa rin. So, hindi siya maarte kahit galing pa siya sa mayamang pamilya at ang mga Chinese tulad ni Michelle Marquez D, they don't care. They don't care kung ano man ang ibebenta nila. No? Basta ayan, tumubo yung, kumbaga tumubo sila, di ba? At saka nai-enjoy nila, di ba? And kasi, ang mindset ng mga, alam mo yun, ng mga Chinese, ay yung asawa ko, Chinese din, so alam ko yan, no? So, ano sila, kumbaga more on positive side sila. Wala silang arte-arte, 'di ba? Kaya nga nagtagumpay ang mga Chinese kasi hindi sila maaarte, 'di ba? Meron silang class, meron silang kumbaga punta sila dito, kain sila dito, bili sila ng ganun, ganyan ganyan. Dami silang pera. Pero pinaghirapan nila yung pera nila, 'di ba? So wala silang arte, Diyos ko Lord. Ay nako, ewan ko dito sa mga balahurang bakla ito. So kumbaga, wala akong nakikitang mali kung mag-live selling man si Michelle Marquez D kahit papatis yan or bagoong. Panigurado ko baka nga mamaya tikman pa ni Michelle Marquez D, di ba? Sa harapan ng camera, saan ka pa, di ba? Libangan naman kasi, eto ni Uncle, no, ni Papa Nawat. Ayan, libangan niya yung mag-live selling talaga. Hindi niya rin naman pinipilit yung mga queens niya, di ba? Hindi niya pinipilit kung ayaw, ayaw, di ba? Ganun talaga. At isa pa, if ever sasali si Michelle Marquez D, tapos anong tawag dito, manalo, di rin naman siya ano eh, hindi rin naman siya lugi, 'di ba, sa Miss Grand International. If ever ha, if magla-live selling, kasi may hati siya doon definitely. Itong mga kandidata ng yung mga runner-ups at saka yung mga title, mga runners-up at saka yung title, meron silang anong tawag dito, komisyon, ayun, komisyon, kumbaga, no? May kikitain din sila doon para din sa kanila yun, no? Kaya ito, hindi rin naman siya lugi dyan, di ba? Kumbaga, tiba-tiba pa rin, di ba? Diyos ko, reklamo kayo dyan, kumbaga, reklamo kayo ng reklamo, parang, ay, nako. At least sila, kumikita, di ba? Kayo, nakatuwad lang kayo dyan. Charot. Nakatuwad lang kayo dyan buong araw. Punyeta kayo. Sana all, di ba? Sana all nakatuwad. Charot. So, ayun, no? Hay nako, baka ito ha,
Baka gusto nitong nag-post na ito na, alam mo yon, um, kumbaga, meron siyang ibang kandidata na, alam mo yun, parang na gustong ilaban, ayan, sa Miss Grand Philippines, no? Parang gusto niya, ganyan-ganyan, sige. Gusto niya yung may experience na lang ang lalaban dito sa Miss Grand Philippines. Tingin ko meron tong manok. Well, kung sino man yung manok mo, no? Go lang, go mo lang siya, di ba? And who are you to stop her, no? Si Michelle Marquez D. Kung meron kang manok, go lang. Support mo siya, pero wag kang paladesisyon, no? Sa gusto ng iba, di ba? So, ayun, live selling lang ito, my God, di ba? Sinasabi daw na, ano ba yung sabi niya? Para sa akin na live selling lang ito. Ay, buti nga, ayan, exposure din yan eh. Yung pagla-live selling nila, di ba? At saka nakakatuwa yan. Try mo kayang manood nung live selling nila para malaman mo how happiness yung nadarama nitong mga kandidata na ito pag nagla-live selling sila, di ba? Ang sabi niya kasi, live selling lang. So, live selling lang ito. Are you sure? Are you sure ba? Di ba? Tignan mo cultural ambassadors, fashion show, media appearances, out of the country trips. Ayan na. The best part pa niyan, hindi lang si Rachel ang nakikinabang, pati yung buong runner-ups, di ba? Lahat sila nandun sa Korea, tapos meron sila mga media week sa Thailand, di ba? Nakakaloka. Grabe yung exposure. Sabi nga ni Papa Nawat, excuse me, hindi man ganon kalaki yung papremyo sa mga winners, no? Pero yung exposure, yung pagiging popularidad, yung, tama ba yun? Yung popularidad doon sa organization niya, doon sa papageant niya, yun ang importante, di ba? So, ayan ang gustong ipaano ni Papa Nawat, hindi ito more on pera-pera lang, ganyan-ganyan. Makikita doon, pag ikaw talaga ay nasa Miss Grand International, manalo ka man sa hindi, yung exposure mo to the highest level talaga. 'Di ba yung iba nga na ano, 'di ba, hindi naman nanalo diyan sa Miss Grand International. Kumbaga ginawa nilang training ground ang Miss Grand International. Kumbaga ang Miss Grand International para yang kumbaga pareho sa Miss Earth no? Parang 1 month ang duration ng pageant. Saan ka pa? 'Di ba? Yung gastos ng organization ganun din ng Miss Earth no. Although meron sila mga sponsors no. Pero yung effort, my God, for 1 month, di ba? So, iba yung magiging experience nila doon sa Miss Grand International ng isang buwan. Talagang, oh my God, opulent vacation ang datingan. Talagang magarbong bakasyon ang dating, di ba? Saan ka pa? So, doon pa lang sa mga kaganapan ng Miss Grand International competition, no? Sa loob ng isang buwan, parang ano na yun to be honest, win-win situation na yun talaga, no? Para sa lahat ng mga kandidata. Kaya manalo ka man o hindi, para ka na ring nanalo. At saka yung exposure mo ay bonggang-bongga talaga mga Buweks, no? So, alam ko yan kasi, syempre, di ba, nandyan tayo. Saan bang bundok nagmula? Saan bundok ba nagmula itong taong ito, di ba? Hindi siya updated sa mga kaganapan, di ba? Doon nila Rachel, at saka ni CJ, at saka ng mga runner-ups, nakakaloka, at saka ng organization. Well, sa totoo lang, no, hindi lang naman winner ang inaasikaso ni Papa Nawat ng organization. Lahat sila doon inaasikaso. So, wag kang ano. Yung live selling nila, kumbaga pakulo lang nila yan. Kumbaga parang additional twist lang doon sa sa mga paek-ek ni Papa Nawat, no? Kaya nga sabi ni Papa Nawat, you always send the wrong candidate, 'di ba? Lagi niya sinasabi dati 'yan, no? Gusto niya rin kasi ni Papa Nawat na padalhan natin siya na medyo, alam mo na, alta-alta, di ba? Ganyan. Alam niyo na, Michelle Marquez. Padalahan niya ng padalahan niya ng alta-alta na kandidata para ma-feel naman din ni Papa Nawat na importante siya, di ba? Na importante ang kanyang international pageant sa mga Pinoys, di ba? At hindi lang yung parang, okay, sige, binabakla, di ba? Yung iba kung ano-ano mga sinasabi dyan sa social media, ganyan-ganyan. Dapat iparamdam natin sa kanya na, ngayon, lalo na ngayon, no, na ayan, nasa atin na si Papa Nawat ngayon, di ba? Dapat talaga magpadala tayo ng yung hindi man sobrang ganda,
pero ang ganda ng kalooban at palaban, 'di ba? Yung ano, yung maharot, maharot sa entablado pero may magandang kalooban. Ganon. Hindi man sobrang ganda. Ito nga si CJ Opiasa, hindi naman sobrang ganda, 'di ba? Pero ang ganda ng kalooban, 'di ba? At saka maharot, 'di ba? Maharot kung maharot sa stage. Binabakla ang laban. Ganun talaga 'yon, 'di ba? 'Yun ang gusto ni Papa Nawat, 'di ba? Kasi masiyahin siyang tao, so ang hinahanap niya talaga mga ganyan-ganyan, no? Kailangan masayahin ka ring tao tapos mabait ka, ganon, 'di ba? Sino ba namang may-ari ng organization na gustong nagwawardahan katulad sa ano sa Miss Planet International, 'di ba? Nakakaloka. Ay nako, wala ka na magagawa kung yan ang gusto ni Michelle Marquez D. Kung gusto niya man lumaban o hindi, di ba? Kahit magngangawa ka pa dyan, Day, maghapon o magdamag o buong taon, wala kang magagawa. MGI has no prototype. Ayan, napansin nyo ba, no? Wala naman talaga silang prototype. Iba-iba yung kinukoronahan nila every year, di ba? Minsan, maganda-maganda, minsan hindi naman maganda, minsan sakto lang yung ganda, di ba? Meron talaga silang hinahanap every year. Walang eksaktong prototype ang hinahanap sa ano, sa MGI. Kumbaga, mas advantage kay Papa Nawat kung maraming followers. Ayan, maraming followers at marketable talaga, oo. At saka syempre mabait. Si CJ Opiasa, wala naman siya masyadong followers nung time na yun, di ba? Sa India, marami siyang followers. Pero, yun talaga, yung maraming followers, tas marketable, tapos mabait, ganyan-ganyan. Magaling rumampa, ayan. After all, si Papa Nawat, of course, he's after with his business, no? Talagang more on business side siya kasi business-minded yan eh. And I can see that Michelle Marquez D has the 4 Bs: beauty, body, brain, and business. Di ba? Saktong-sakto yan. Yan talaga yung hinahanap ni Papa Nawat. So, palong-palo dyan si MMD. Sa totoo lang, eto ha, lahat naman na ng pageants, no, ng mga pageants ngayon, meron na talagang circus, di ba? Minor man o major, meron na yung mga ganyan-ganyan. Kahit nga Miss Universe, di ba? So, doon na lang talaga tayo sa kung saan tayo, yung kumbaga yung entertaining, no? Kasi ang Miss Grand International, napaka-entertaining naman talaga, di ba? So, doon na lang tayo. In fairness naman, sa Miss Grand International, napaka-busy na mga queens, di ba? Kita nyo, ang dami nilang ganap. Ngayon nga, nasa South Korea sila, di ba? At yung runner-ups din nila, di ba? After ng pageant, diretso sa fashion show, ganyan-ganyan. Merong media week, and now, traveling. Saan ka pa, di ba? Sa Miss Universe nga, naku, nagsiuwian na yung mga yung mga runner-ups nila, di ba? So, wala na silang ganap. So, ayun. At saka ito kasi paid partnership yan, di ba? Yung kanilang pagla-live selling, yung kanilang mga binibenta doon. At saka yun, anong tawag dito? One of their major sponsors, di ba? So, ayun. Malaki ang binibigay na pera nitong patis na ito sa organization, kaya wag natin yung minamani-mani lang, di ba? At doing brand promotion, wag tayong aanga-anga minsan, di ba? Or kadalasan. So, ayun, Papa Nawat, he's just doing his responsibility, di ba? Siyempre, sponsor yan. Siguro, ang laki ng perang binibigay niya kay Papa Nawat. At saka kung hindi ako nagkakamali, kasi itong patis na ito, kumbaga, isa rin siya sa mga malalaking businesses ni Papa Nawat. Kaya nakita mo yung mga yung mga branding, 'di ba? Yung mga picture doon sa patis, 'di ba, yung mga kandidata o kaya si Papa Nawat. Kasi isa rin siya sa may-ari niyan, ganun. Well, Michelle Marquez D, ano man ang mga maging desisyon nito sa mga next year, no? Kung ano man yung kanya magiging desisyon, wala na tayong magagawa doon. Decision niya yan. So, etong taong to, epal lang talaga ito, no? Nakiki-epal lang. Siya naman tong nagpapahiwatig, di ba? Siya naman tong nagpahiwatig, nasasali siya sa Miss Grand Philippines. Siya yung gumalaw ng baso. Hindi naman tayo yung namimilit sa kanya. So, decision niya yan. Karapatan niya yan. Huwag kang epal, di ba? And ito pa, mga buweksa. Ito sa totoo lang. And you think, eto sa mga may mga ayaw kay Michelle Marquez D sa paglaban niya sa Miss Grand Philippines, no? Ito lang Hindi lang dito sa nag-post na ito. You think we can stop Michelle Marquez D for joining Miss Patis? Siyempre hindi, di ba? Kung gusto niya mag-join doon sa sa Miss Grand International or Miss Grand Philippines na yan,
at magbenta siya ng patis, wala tayong magagawa doon. Buhay niya yan, di ba? So go lang, ganun talaga. Kung gusto niya, edi wala talaga tayong magagawa kahit na magwala pa tayo, magprotesta pa tayo doon. Wala tayong magagawa kundi mag-support na lang. Kung ayaw mag-support, doon na lang kayo sa Jabeno, manahimik kayo, ganon. So, ayun. For me, the most expensive candidate of Miss Universe, si Michelle Marquez D. Sa totoo lang, yayamanin. Talaga namang swerteng-swerte. Si Papanawat dyan, di ba? Bonggang-bongga yan. Beauty, body, brain, and business, di ba? Yung business, eto hello na lang, di ba? Sa business ni Papanawat. MMD's family are not just pageant title holders, di ba? Sa family nila, daming mga beauty queens. But also, they are into business too. Sa mga hindi po nakakaalam so it fits para kay Michelle Marquez D. The sophistication you are imposing, my dear, oh my God, no? It's innate in her. Ayan We are talking about doing their job, di ba? Their causes, sharing what they have, or inspiring others and inspiring others. Ayan. And be the voice o Jimbo Antara to certain advocacies o Jimbo. Hello, kamusta naman, Jimbo? So, excuse my Jimbo. Wala kang magagawa dyan kung sumali man siya. So, sino ka ba to stop her, Jimbo? So, ayun. Kung halimbawa, eto siya talaga ang may gusto. Well, mukha namang siya rin talaga yung may gusto, di ba? Kasi nga siya yung gumalaw ng baso, di ba? Siya yung nag-iingay ngayon. Si Michelle Marquez D, di ba? Alam nyo na, excited tayo dyan. May magagawa ba tayo? Wala talaga. Wala, kumbaga, wala tayong pakialam, wala tayong magagawa sa desisyon niya kung gusto niya man o hindi, no? So, go lang yan. Sa totoo lang, napapansin ko dito kay Michelle Marquez D, she is kalog, no? Kalog. Kaya nga, ito, kahit na mayaman, alta-alta, di ba? Makamasa pa rin, di ba? Nawin niya talaga ang puso ng mga Pilipino, di ba? At flexible din ito si Michelle Marquez D. Kaya kayang-kaya niya yan. Kaya-kaya niya yan gawin, no? Ang pagla-live selling, di ba? New experience yan sa kanya, new journey, no? Nakakatuwa yan. Kumbaga hindi yan nakakababa ng pagkatao niya, di ba? Ang pagla-live selling, di ba? So, kumbaga, ano naman pakialam ng ibang tao kung sasali itong si Michelle Marquez di talaga, no, sa Miss Grand Philippines. Decision niya yan, ang magagawa lang natin, suportahan natin, no? Suportahan natin siya ulit, no? Sa tulad ng ginawa natin sa Miss Universe. And I'm pretty sure maraming susuporta kay Michelle Marquez D. 100 or 1,000% for sure yan, no? Katulad nung ginawa nung last year sa Miss Universe, yung bayanihan, di ba? So, ayun, gusto nyo ba, itong tanong ko, gusto nyo ba na sumali pa si Michelle Marquez D sa Miss Grand or sa or let's say sa beauty pageants na lang, ayan. Gusto nyo bang sumali pa siya ulit? Ayan, Kung dito siya sasali sa Miss Grand International or Miss Grand Philippines, tapos mag-represent ng ating country, lalaban sa Miss Grand International, gusto nyo pa ba? Kayo, sa tingin nyo? Well, alam ko naman, si MMD pa rin yung masusunod. Pero kung kayong tatanungin, gusto nyo pa ba? Ayan. 'Di ba? Kayo na yung magbuga dito sa ating comment section. Gusto nyo or bet nyo rin ba na mag-live selling siya, diba? Ng patis. Well, para sa akin okay lang. I think hindi naman maarte itong si MMD, so okay lang. But anyway, para sa inyo, sa tingin nyo, ayan, kayong tinatanong ko, diba? Well, sa akin, no, personally, eto opinion ko lang. Para sa akin, si MMD or Michelle Marquez D, siya siguro yung isa sa mga most love or sabihin na rin nating one of the most famous na beauty queens sa Philippines. Di ba? Alam natin yan. Kumbaga, nakita natin yung laban niya nung last year, di ba? At talaga namang minahal na mga Pilipino si Michelle Marquez D. Biruin nyo. Top 10 lang naman sa Miss Universe 2023, di ba? So, tignan nyo Kung akong tatanungin, personally talaga, my opinion, kung dapat ba talaga siyang sumali sa Miss Grand Philippines? Well, yes. And why not?
'Di ba? Yes na yes ako diyan. As long as she has the resources, buo pa din yung kanyang fighting form, 'di ba? At handa na siya ulit sa new journey in pageantry. So why not? 'Di ba? Why not? Desisyon niya 'yan. Katauhan niya yan. Datong niya yan, di ba? So, siya ang masusunod, di ba? Tayo dito dapat nakasuporta. Kung ayaw niyo siyang suportahan, well, dyan na lang kayo sa tabi, no? Huwag na kayong magsalita, di ba? Manahimik na lang kayo, di ba? Bata pa naman si Michelle Marquez, di ba? Pwedeng-pwede pa talaga siya. Dito sa Miss Grand Philippines, pwedeng-pwede pa siya. Kung ako ang nasa posisyon niya, well, go lang ako ng go. Go, go, go lang ako, no? Hindi natin alam, di ba? Dahil baka mamaya si Michelle Marquez din na talaga ang nakatakda sa Golden Crown ng Miss Grand International ni Papa Nawat, di ba? At yan din naman ang gusto niya, di ba? Yan ang gusto niya na i-represent ang Philippines internationally. At manalo ng corona para sa Pilipinas, di ba? Well, eto ha, kung hindi man siya manalo, para sa akin na, kahit sa Miss Grand Philippines pa lang, kung hindi siya manalo, okay lang yan. Okay lang, no? Hindi naman ibig sabihin yan tulad nung sinasabi ng iba na kumbaga downgraded na siya pag natalo siya. Hindi naman ganun, no? Kumbaga, yan kasi yung mga sinasabi ng iba eh. It's okay. It's definitely okay. Kasi, kumbaga, ito, yung pagsali niya dyan sa Miss Grand Philippines, panibagong journey niya, di ba? At ang mahalaga diyan, pinakamahalaga, may matututunan siya. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. So I don't think mada-downgrade si Michelle Marquez D. Kung sakali mang lumaban talaga siya, ipush niya ito sa Miss Grand Philippines. In my opinion, walang mawawala kay Michelle Marquez D. Michelle Marquez D na yan eh. MMD na yan, di ba? Madatong, sobrang datong yan, kayang-kaya niyang magpasabog ng bonggang-bongga ulit, yung tipong mapapanganga ng bonggang-bongga talaga yung mga owners no ng Miss Grand International Organization. At my God, ang ganda niyan sa personal, Jai, no? Nakita ko yan sa personal, grabe. Iba yung ganda. Panalong-panalo talaga. Hindi man siya Diyosahan, pero yung beauty niya ay international crown na lang talaga ang kulang sa kanya, no? At bagay kay Michelle Marquez D, sorry, ang Miss Grand International because, eto ha, she deserves better. Sa totoo lang, no? She deserves better. Eto ha, production pa lang ng Miss Grand International, yung lightings, stage, yung camera angles, yung flow ng show, walang-wala sa Miss Universe eh. Walang-wala. So kung ito si Michelle Marquez, di makikita natin sa Miss Grand International, ay, die. Lalong kikinang ang entablado ng Miss Grand International, no? Siyempre, nasasabi ko ito, sa totoo lang, nasasabi ko ito, dahil lagi ako nanonood ng Miss Grand International kung saan saang bansa, kung saan man ito hino-host, no? Na country. At ngayon nga, ito ha, kumbaga, kailan ba yung huling host nila sa Vietnam? Nandun din ako niyan, no? So, lagi ako nagpupunta pag may Miss Grand International competition, kung saan mang host, ayan. So, pinalad lang tayo this year, talagang mapalad na papalad tayo mga Bwex, no? Na naging accredited media tayo dito sa Miss Grand International. Not only this year ha, not only this year. Accredited media tayo, pa din tayo, ang Parade of Beauty for more long years. Ayan ha. Salamat naman dito sa Miss Grand International Organization for this amazing opportunity na maging accredited or official accredited media ang Parade of Beauty, no? Sa Miss Grand International. Every year, ha? Every year. Diba? Ang charay natin, ha? Layo na ng ating narating. Internationally na tayo, diba? Akalain mo yon. Kaya kung si MMD, kumbaga ang masusubaybayan ko, kung siya ang masusubaybayan ko next year sa Miss Grand International,
kahit yan na lang ang huling pagmi-media ko sa kanila sa Miss Grand International Organization. Kasi po kinang-ina si Michelle Marquez diyan mga bwex, no? Kumbaga kay MMD pa lang, solve na ang beauty ko, no? Solve na talaga if ever, di ba? MMD yan, my goodness. Para sa akin ha, ang the best pageant talaga, Miss Grand International. For this year for this year. Yung talagang bumasag sa lahat ng mga list ng mga, alam mo yun, mga sikat na international beauty pageants. Talagang Miss Grand International. Kasi parang yung feeling ko or yung tinatawag nating Miss Universe a fever, hindi ko naramdaman yan. Hindi ko na-feel mga buweks this year. Hindi ko na-feel. Mas naramdaman ko pa yung ito ng sobrang-sobra, itong excitement na ito, no? Dito sa MGI. Sa totoo lang, no? Well, if ever na manalo sa Miss Grand Philippines, si Michelle Marquez D, it will definitely be a history. Sa totoo lang, no? Siyempre, i-represent niya yung ating country sa international pageant dito sa Miss Grand International, di ba? As Miss Grand Philippines, di ba? Kung iisipin mo, history ito. Magiging history na naman ito, no? Biruin nyo, a Filipina to compete for 3 international beauty pageants. Di ba? Wow talaga, di ba? MMD, ikaw na talaga yan, no? Ikaw na talaga yan. Kaya kung akong tatanungin nyo, mga buweks, kung akong tatanungin nyo, it's a yes for me. Yes na yes for me. You should join Miss Grand International or Miss Grand Philippines at kumbaga, alam ko na yung mga Pinoy, tulad ko na sumuporta last year kay Michelle Marquez D, nandyan pa rin sila. And for sure yan, nadagdagan pa. More than triple times yan. For sure, ang dami pang mas nadagdag yan, di ba? We only live once, mga buweks, di ba? Mas dumami pa yan, mga pageant fans niya, mga supporters niya, ni MMD. Panigurado yan. We only live once, mga buweks, no? So, keep slaying our queen, Michelle Marquez din, di ba? Alam mo na. Sabi nga ni Pauline Amelings, di ba? Sabi niya, third time a charm, di ba? So, go lang, di ba? Inaabangan ka na namin talaga, no? So, eto also definitely, she will bring so much class sa Miss Grand International Organization if ever na siya talaga yung magiging kandidata natin, no? Next year. And so much pride, of course, no? Once again, to our country, the Philippines! So, di ba? So, ayun. So, go lang. Yan ang aking personal opinion lang, mga buweks, no? But anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahain. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!